Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Tolome. Walang eksaktong taon. Lugar ng Cordillera. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Ganoon na lamang ang pagkabulahaw ni Tolome sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog. May mga nagsisigawan, nagtatakbuhan, humihingi ng saklolo. Subalit, binaliwala lang niya ito hanggang sa nakarinig na siya dito ng mga pag-angil. Dito niya na napagtanto na inaatake na pala sila ng mga aswang. Agad namang bumalikwas sa pagkakahiga ang binata at kinuha ang itak na nasa ilalim ng kanyang kama. Nanginginig na noon sa takot si Tolome at panisambit na sa may likha at sa lahat ng santong kilala nito. Tumitindi at lumalala na ang sitwasyon, nagkakalabugan at kahit ang pagkagat ng mga nilalang sa mga tao ay pawang naririnig niya. Tagaktak na ang naglalakihang butil ng pawis ni Tolome. Ilang minuto pa ay tumahimik ang paligid. Dahan-dahan siyang tumayo mula naman sa pagkakaupo sa sulok ng kanyang kwarto. Sumilip naman siya sa may siwang. Nakita niya ang isang aswang na wangis tao, ngunit may muka ng isang aso. May mahabang apat na pangil at mabalahibo ang buong katawan. Tumigil ito sa paglalakad at agad namang nagtago itong si Tolome. Ilang segundo pa ay muli naman siyang sumilip sa may siwang. Bahagyang napanatag ang kanyang loob dahil wala na ang nilalang na yon. Subalit may isang mata ang biglang sumalubong sa kanyang pagkakasilip. At ito, ang mata ng aswang. Napasigaw naman ito at napatras sa labis na pagkagulat. Nagmamakaawa na si Tolome habang naririnig niya ang dahan-dahan na pagkalmot ng nilalang sa dingding. Pumaikot na sa bahay ang langit-ngit ng mga kuko ng aswang na yon, habang ang takot ni Tolome ay wala nang mapaglagyan. Damang-dama niya na ang nalalapit niyang pagwawakas. Tumulo na rin ang luha nito kasabay ng panginginig ng mga labi. Pumasok na siya sa ilalim ng kama sa pag-asang hindi siya mahuhuli ng nilalang na yon. Ang tunog ng kalmot ay napalitan ng dahang-dahang pag-uka ng dingding. Halos kumawala na ang kaluluwa ni Tolome dahil paparating na ang aswang, hanggang sa umatungal ito na tila may humablot dito. Kasunod nun ay ang mga sapak na paulit-ulit. Lumabas naman siya sa kanyang pinagtataguan at sumilip sa may labas. Nakita niya dito ang isang lalaki na walang habas na binubugbog ang aswang na yon. Di hamak na mas malaki pa dito ang nilalang, ngunit tila hindi umubra ang kalamangan ng sukat ng kalaban. Sa mismong paningin ni Tolome ay nasaksiyan niya ang pagpigtas ng lalaki sa ulo ng aswang. Nasilayan niya rin ang itsura ng lalaki. Matipuno at malaki ang pangangatawan. Sa itsura at forma pa lang nito ay masasabing batak ito sa labanan. Sa pagbagsak ng aswang ay tumakbo naman ang lalaki at sinugod pa ang ibang aswang na nananalasa sa buong baryo. Nang matiyak niya na wala ng aswang ay dito na nakahinga ng maluwag si Tolome. Hindi na lingid sa kamalayan ng buong baryo ang pag-atake ng mga aswang, ngunit sadyang kakaiba sa gabing yon dahil
sabay-sabay na lumusob ang mga nilalang na yon. Ayon pa sa pagkakaalam ni Tolome, mula sa mga matatanda, kada 15 taon daw ay ginagawa ito ng mga aswang. Ito ang tinatawag na anihan. Parang palay na inaani ng mga aswang ang mga tao para sa kanilang kumakalam na sikmura. Sa pagsapit ng umaga, tumambad kay Tolome ang nagkalat na mga bangkay ng tao. Ngunit kahit isang senyales o bakas ng mga aswang ay wala naman silang natagpuan. Tila ba may luminis at kumuha sa mga ito? Tanging paghihinagpis na lamang ang nadama ng mga taong nawala ng pamilya. Sa patuloy na paglalakad ni Tolome ay nadako naman siya sa mga nagkukumpulang kapitbahay. Narinig niya na pinag-uusapan ang tungkol sa lalaking nakipaglaban sa mga aswang. Marami din palang nakakita dito. Biglang sabat naman dito ni Tolome at ibinahagi ang kanyang karanasan nang mailigtas siya ng lalaking yon. Nag-iba naman ang itsura ng mga nakarinig dahil kilala nila si Tolome na panay biro at kahit kailan hindi ito nagseryoso. Iniisip ng mga tao na nakikisabay lang sa kwentuhan ang binata. Samantala, isang misteryo naman sa kanila ang katauhan ng taong tumulong at nagligtas sa buong baryo. Nagkaisa ang lahat sa paniniwalang isang antingero ang nasabing lalaki. Gayunpaman, nagtulong-tulong ang lahat sa pag-aayos ng mga bangkay. Konting description lang, kabaryo. Si Tolome ay isang binata na mahigit 30 anyos na. Mag-isa lamang ito sa buhay. Sumulpot lang ito sa baryo bilang kargador sa palengke. Madali lang siya nakilala sa lugar dahil palakaibigan at mahilig itong magbiro. Para bang hindi ito seryoso kapag kinakausap at nauuwi lang sa biruan. Nasa mahigit 1 dekada na rin siyang naninirahan sa baryo. Kung ano-ano lang ang trabaho nito upang mabuhay hanggang sa nalulong na ito sa sugal ng sabong. Lagpas 1 buwan din bago bumalik ang sigla ng baryo. Unti-unti itong bumangon sa trahedyang sinapit nito. Isa sa nagbalik ang pasugalan ng sabungan. Sa araw na iyon ay tila dinagukan ng malas itong si Tolome. Lahat kasi ng tinayaan niya ay talo. Naglakad siya pa uwi habang naglilita niya sa kanyang sarili hanggang sa may napansin siyang lalaki na gumagawa ng kubo. Ilang metro mula sa daan. Sinipat niya itong maigi at laking gulat na lamang niya dahil ang lalaking yon ay ang taong nakipaglaban sa mga aswang. Mawalang galang po. Magandang hapon, bagong kapitbahay. Pagbati naman dito ni Tolome. Magandang hapon naman. May kailangan ba kayo? Tugon naman dito ng lalaki. Ikaw nga? Ikaw nga ang lalaking nakita ko. Ako nga pala si Tolome. Namamanghang wika naman ito. Ako naman si Ramon. May sasabihin ka pa ba? May ginagawa pa ako eh. Sambit naman dito ni Ramon. Nais kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang nasa ilalim na ako ng hukay ngayon. Maraming salamat talaga. Natutuwang wika naman dito ng binata. Ayon lang ba? Wala yon. Ayos lang yon. Sige na, may gagawin pa ako. Tugon naman dito ni Ramon. Dahil sa galak, imbis na umuwi, ay bumalik sa dinaanan si Tolome.
at ipinagsabi ang tungkol kay Ramon. Subalit walang naniwala sa kanya dahil puro kalokohan lang naman itong si Tolome. Napakamot na lang siya sa ulo at iniwan ang mga tao. Sa muli niyang pagdaan sa kubong itinatayo ni Ramon ay hindi niya na ito nakita. Malamang nagpapahinga na ito. Nagpatuloy na siya sa paglalakad, ngunit iniisip niya kung bakit nanirahan sa kanilang lugar ang lalaking yon. Pero sa kabilang banda, mas pabor yun sa kanila dahil may tagapagtanggol na ang baryo. Sa mga araw na lumipas, ay pabalik-balik naman sa bahay ni Ramon itong si Tolome. Kung ano-ano ang ibinibigay niya dito tulad ng pagkain, prutas at mga gulay. Hinahayaan lang naman siya ni Ramon. Napakataas kasi ng tingin ni Tolome kay Ramon, kaya gagawin niya lahat mapalapit lang dito. Tolome, may pamilya ka ba? Trabaho o pinagkakaabalan sa buhay? Tila yata nandito ka na lang simula umaga hanggang gabi. Tanong naman dito ni Ramon. Ang totoo niyan, Ramon, mag-isa na lang ako sa buhay. Wala din akong permanenteng trabaho. Diskarte na lang upang magkapera at mahilig ako sa sabong. Bakit naman ginawa mong tambayan ang bahay ko? Sa totoo, humahanga ako sa iyo, Ramon. Tsaka pakiramdam ko ligtas ako kapag nasa tabi mo. Alam mo naman ang mga nilalang dyan, bigla-bigla na lang umatake. Pero kung may iuutos o ipapagawa ka sa akin, huwag kang mahiya, Ramon. Handa akong pagsilbihan ka. Kung ganon, maaasahan ba kita, Tolome? Abay, oo naman. Ako pa ba? Lahat kaya kong gawin. Maliban lang doon sa mga aswang, hindi ko na kaya yon. Maaasahan? Talaga lang ha? Eh bakit ganun ang tingin ng mga tao sa'yo? Teka, pati yan alam mo. Ibig kong sabihin sabi-sabi lang yon. Pinapatawa ko lang naman sila. O sige na, pagtimpla mo na lang ako ng kape. Hindi naglaon, ay naging magkaibigan na nga silang dalawa. Natapos na rin ang bahay na pinagtutulungan nilang itayo. Tuwing umaga ay nasa bahay na ni Ramon itong si Tolome at gabi na ito kung umuwi. Minsan isang gabi, nagpaalam na si Tolome na uuwi na. Tumangulang naman itong si Ramon. Habang papalayo na, ay sinundan siya ng tingin ni Ramon. Samantala, iniisip ni Tolome kung tutuloy ba siya sa sabungan bukas o hindi. Kailangan niya kasing magkapera at ang sabungan lang ang tanging naiisip niya. Nagbibilang pa siya sa kanyang daliri kung magsusugal ba o hindi. Nang biglang may malaking ibon ang dumapo sa puno, bandang unahan nito. Napahinto naman si Tolome at nakita niyang nakaharap sa kanya ang napakalaking ibon. Animoy kasing laki na ito ng pabo. Wala pa naman siyang nasisipat sa kanilang lugar na ganoong klaseng kalaking ibon. Nag-iba na ang pakaramdam dito ni Tolome. Humugot muna siya ng lakas at tumakbo ng mabilis pabalik sa bahay ni Ramon. Rinig na rinig niya ang pagkumpas ng ibon, senyales na sinusundan siya nito. Nagsisigaw na siya at humingi na ng saklolo hanggang sa may anino na sumalubong sa kanya, at dito nakita niya na binangga nito ang ibon. Bumagsak naman at nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa. Nahawakan ng lalaki ang paa ng ibon na balak sanang tumakas. Nanlaki naman ang mga mata ni Tolome dahil ang ibon ay dahan-dahang nagpalit ng anyo at naging tao. Umamba ito ng kalmot sa lalaki, ngunit nasalag nito ang kamay at ibinalibag. Dito na nakilala ni Tolome ang lalaking yon. Walang iba kundi si Ramon. Dinampot ni Ramon ang aswang
sa paghawak lamang sa ulo nito at inundayan ito ng napakalakas na suntok sa dibdib. Tumilapon ang katawan nito ngunit naiwan ang ulo sa kamay ni Ramon. Napalunok na lamang si Tolome sa kanyang nakita. "Ano, uuwi ka ba o dun ka sa bahay?" Tanong naman dito ni Ramon. Sasama ako sa'yo, Ramon. Nauutal na tugon dito ng binata. Nauna pang pumasok ng bahay si Tolome at agad uminom ng tubig. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng likido sa katawan dahil sa kanyang nakita. Sa pangalawang pagkakataon, iniligtas mo na naman ako, Ramon. Maraming salamat talaga. Wika naman dito ni Tolome. Mukhang may magasik na naman ang lagim. Mag-iingat ka lagi, Tolome. Kahit may araw, huwag kang magpakampante. Abiso naman dito ng antingero. Oo, Ramon. San ba kasi nagmula ang mga aswang na yan? Sa dami ng lugar sa Pilipinas, bakit ang lugar na ito pa ang paborito nila? Sambit dito ni Tolome. Kinabukasan ay nagising si Ramon habang patapos na sa pagluluto itong si Tolome. Tinanong niya ang binata kung hindi ba ito uuwi. Umiling naman si Tolome dahil ayaw niya munang umuwi. Gawa nga sa takot nito na baka atakihin muli ng aswang. Tinanong niya naman ang antingero kung ayos lang ba sa kanya. Tumango naman si Ramon. Habang sila ay nag-aalmusal, naglakas loob na si Tolome na usisain itong si Ramon. Ayon naman kay Ramon, nag-iisa na rin ito sa buhay. Isa siyang mersenaryo na naglalakbay sa iba't ibang dako ng bansa upang tugisin ang lahat ng nilalang na may tanga ng kapangyarihang itim. Sabik naman na nag-abang si Tolome sa iyahayag pa ni Ramon ngunit hindi na ito nagbigay pa ng ibang detalye tungkol sa kanyang buhay. Nang tumitig ng seryoso sa kanya si Ramon, ay muling ibinaling ni Tolome ang sarili sa pagkain. Halata naman kasi na walang balak magsalita pa si Ramon tungkol sa detalye ng kanyang buhay. Matapos ang agahan, ay kinausap ni Tolome ang antingero. Nais sana nito na sumama sa paglalakbay niya. Wala na rin naman siyang kasama pa sa buhay, subalit hindi pumayag itong si Ramon. Kung gusto mong humaba pa ang buhay mo, huwag kang didikit sa akin. Pinagbigyan lang kita ngayon. Pero sa oras na lilisan na ako sa lugar na ito, gusto ko na manatili ka lamang dito. Isa ka lang sa gabal sa aking misyon. Wika naman dito ng antingero. Kung ganon, Ramon, bakit ka nga ba naparito sa amin? Ano ang misyon mo dito? Narito ang angkan ni Kanluwa, pinuno ng mga gabunan. Matagal ko nang hinahanap ang demonyong yon. Noong kasagsagan ng pag-atake ng mga asbo, may nakita akong gabunan ngunit nakatakas ito. Kaya malaki ang hinala ko na isa yon sa kasama ni Kanluwa. Tugon naman dito ni Ramon. Gabunan? Asbo? Mga uri ba ng aswang ang mga yan? Kalimitan sa mga asbo ay pinamumunuan ng isang gabunan. At ang gabunan ay isa sa pinakamalakas na aswang. Alagad lang ng gabunan ang mga aswang na umatake dito. Ibig sabihin, mas mabagsik pa ang gabunan sa mga asbo. Nako, Diyos ko po. Inabisuhan din ni Ramon ang binata na tulungan siyang magmanman at alamin ang gumagalang aswang sa baryo. Binigyan siya nito ng langis. Iinit at kukulo ito kapag may aswang sa paligid. Nagdadalawang isip naman na tanggapin ni Tolome ang langis pero tumapang ang tingin ni Ramon sa kanya. Pagpatak ng 3:00 ng hapon ay pinalakad na ni Ramon ang binata upang umpisahan ang pinapagawa rito.
Kalimitan sa mga aswang ay mag-uumpisang mambiktima sa pagitan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. Bagamat natatakot, malaki naman ang tiwala niya kay Ramon na hindi siya nito pababayaan. Ginamit naman niya ang oras upang makipagkwentuhan, pero hindi talaga niya mapigilan ang sarili na magtungo ng sabungan, subalit mas namutawi sa kanya ang iniuutos ni Ramon. Kaya naman naglibot-libot na lamang si Tolome sa paligid ng sabungan hanggang sa nakita niya ang isang kaibigan at napasarap ang kwentuhan. Nang biglang uminit ang bulsa ni Tolome kung saan naroroon ang garapa ng langis. Sa paglinga niya sa paligid ay hindi niya naman matukoy kung alin sa mga ito ang aswang dahil sa napakaraming tao. Binalot na rin siya ng takot baka kung anumang oras ay atakihin siya ng aswang. Nagmadaling umalis itong si Tolome at nagtungo agad kay Ramon. Inilahad niya dito na may aswang malapit sa may sabungan. Magaling, Tolome, malaking bagay ang impormasyon mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Mas mapapadali ang paghahanap ko sa mga demonyo kung may katulong ako. Maraming salamat, kaibigan. Wika naman dito ni Ramon. Nagtungo naman ang kusina si Tolome upang magluto na ng hapunan. Kinakausap niya si Ramon, ngunit walang sumasagot. Sa paglingon niya ay wala na pala ang antingero. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang ginagawa. Sumapit na ang alas 6 ng gabi ay wala pa rin itong si Ramon. Hanggang sa 2 oras pa ang lumipas. Nagpasya na lamang siya na mauna na sa hapunan. Akmang susubo na siya ay biglang bumukas ang pinto. Halos humiwalay ang kaluluwa ni Tolome sa gulat. Dumating pala si Ramon. Ayon dito, sinundan niya ang aswang, ngunit nakumpirma niya na mag-isa lang ito at isang pangkaraniwang aswang lamang. Hindi na rin niya pinatagal pa ang buhay nito at agad niya na itong pinaslang. Tila nawalan na ng gana si Tolome sa mga sinabi ni Ramon. Niyaya na lamang niya itong kumain. Kinabukasan ay nagpaalam na ang binata sa antingero upang bisitahin muna niya ang kanyang bahay. Ilang linggo na rin kasing hindi niya ito nauuwian. Sa kanyang pagdating sa bahay ay laking pagtataka niya dahil nakita niya sa may silong na may nabungkal na lupa. Sinundan niya ito at nakita niyang napakahaba ng bungkal na yon. Wala naman siyang ideya kung sino ang may gawa nito. Sinuri niya ang loob ng bahay. Baka magnanakaw ang gumawa, ngunit maayos naman ang mga gamit at walang nawawala. Sa pagbalik niya kay Ramon, dito niya inilahad ang kanyang naobserbahan. Kumunot ang noo nito at agad niyaya si Tolome na samahan siya sa kanyang tirahan. Sa pagdating nila sa lugar na iyon, ay agad tiningnan ni Ramon ang mahabang bungkal ng lupa. Abwak ang may gawa nito, Tolome. Isang uri na may kakayahang gumawa ng mabilisang hukay. Sa paraang ito ay naikukubli nila ang mga sarili. Nag-aanyong malaking bayawak din ang mga to. Paliwanag naman dito ni Ramon. Panibagong uri na naman ng aswang. Ano ba ang nangyayari sa baryong ito, Ramon? Maaari bang dito ka muna matulog ngayong gabi? Pakiusap naman dito ni Ramon. Ha? Bakit naman? Gagawin kitang pain sa abwak. Kung nais mong mahuli ko ang nilalang na yon, ito ang pinakamadaling paraan. Kaya pumayag ka na, Tolome. Para din naman ito sa mga kabaryo mo. Napalunok na lamang ng laway si Tolome. Wala na siyang pagpipilian pa dahil nag-umpisa na namang tumapang ang tingin ni Ramon sa kanya. Isang gasera ang nakasinde sa itaas ng mesa habang si Tolome ay nakahiga na sa kanyang kama. Kahit
kahit anino ng antok ay hindi talaga dinalaw ang binata dahil na rin sa matinding takot. Ikaw ba naman ang gagawing pain sa aswang? Pinalalakas na lamang niya ang loob sa pagtitiwala niya kay Ramon. Tutal naman, makailang beses na rin niyang nailigtas ang buhay nito. Walang hiya ka, Ramon. Nagbistulan akong bulate na pinain mo sa pamingwit ng isda. Baliw ka talaga, Ramon. Wika ni Tolome sa kanyang sarili. Habang nakakumot ay hawak naman niya ang itak at pinakikiramdaman ang paligid. Paiba-iba pa ng posisyon itong si Tolome hanggang sa may narinig siya na ugong mula sa ilalim ng lupa. Napahigpit naman ang hawak niya sa itak na iyon at dumukot na rin siya ng asin. Ang sahig ng bahay ay yari sa kawayan, amakan ng dingding at kugon ang bubong. Ramdam niya na ang pagkaluskos ng lupa. Inuuga ito ng kung anong nilalang sa ilalim. Marahang humupo sa may igaan itong si Tolome at binantayan niya ang sahig. Hindi naman niya ito sinilip kundi pakiramdam lang talaga hanggang sa nabali na ang iilang piraso ng kawayang sahig. Lumangit-ngit na ito na para bang may umahon. Lakas loob niya itong sinabuyan ng asin. Umatungal ang nilalang na yon at nagpupumiglas at bumalik sa may silong. Pero hindi pa rin dumating itong si Ramon. Samantala, nasa isang puno lang malapit sa bahay ang antingero. Nagmamasid lang ito. Hindi naman talaga pain ang ipinapagawa niya kay Tolome, kundi nais niya itong harapin ang takot ng binata at matutong lumaban. Umaangil na ang abwak at pinagsisiranan nito ang sahig. Hindi naman ito makabuelo dahil sa mga asin na patuloy isinasaboy ni Tolome. Ramdam na ng binata ang paikot-ikot na nilalang sa ilalim. Galit na din ito sa ginagawa ng binata. Hanggang sa mismong sahig na nasa ilalim na ng kama ang inatake ng nilalang na yon. Naubos na rin ang asin niya kaya ang itak na lamang ang tanging sandata. Sa pagpapatuloy ng pangyayari ay nakagawa na ang abwak ng malaking butas sa may sahig. Sapat ito upang tuluyan niya nang mapasok ang bahay. Malalim na paghinga ng nilalang na yon ang narinig ni Tolome sa ilalim ng kanyang kama. Tiyak, nakapasok na ito sa loob ng bahay. Tagaktak na ang kanyang pawis hanggang sa biglang bumulaga ang abwak sa tapat mismo ni Tolome. Agad niya naman itong pinagtataga ng walang tigil. Napatras na ang aswang na yon at patuloy pa rin itong sinusugod ni Tolome. Nahinto lamang siya nang makita niya na tumarak na sa bungo ng aswang ang kanyang hawak na itak. Nasa harapan niya ang duguan at nakadilat na nilalang na yon. Takot na takot itong si Tolome, ngunit dinaan na lamang niya ito sa sigaw. Buong lakas niyang binunot ang itak at tinaga sa leeg ang nilalang na yon. Gumulong ang ulo nito sa lupa. Dito napatras itong si Tolome habang bumagsak naman ang katawan ng abwak. Tapos na pala ang laban. Mukhang nahuli yata ako. Wika naman dito ni Ramon. Nang masilayan ni Tolome, ang kaibigan ay dito na siya nawala ng malay. Maliwanag na ang paligid ng magising ito. Nasa bahay na pala siya ni Ramon. Agad naman siyang bumangon at nakita niya ang antingero na naghahanda na ng almusal. Hoy Ramon, bakit mo ako pinabayaan kagabi? Muntik na akong malapa ng aswang. Bakit Ramon? Bakit? Tumigil ka na nga dyan, Tolome. Kaya mo naman palang lumaban eh. Tama lang yung desisyon ko. Lingid naman sa kaalaman ni Tolome na ang itak na ginamit niya ay may usal na unang salita ng Diyos. Nakatakot-takot na sumpa ang dulot nito sa isang uri ng aswang.
Sa oras na matamaan ka nito, kahit isang beses lang, wala na itong kakayahang lumaban pa. Sa umaga ding yon, ay inilahad ni Ramon ang mga mutyang tangan niya. Sa maikling panahon na pagsasama nila ni Tolome, ay napatunayan niya rito na isa itong totoong kaibigan. Ipinakita niya rito ang kanyang hawak na 4 na mutyang pandigma. May iilang detalye rin na inilahad si Ramon sa binata na labis ikinamangha lalo ni Tolome. Sa paggulong pa ng mga araw ay mas naging malalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Sa tulong ni Tolome ay mas madali nang natunton ni Ramon ang kinaroroonan ng mga aswang na nagkukubli lang sa kanilang baryo. Natutunan din ni Tolome ang magkaroon ng direksyon sa buhay. Kung dati kasi ay wala siyang iniisip kundi ang magkapera upang may pangsugal at panlaman sa kanyang sikmura. Ngayon ay ramdam niya na may kabuluhan na ang kanyang ginagawa. Kahit tingin pa rin ang lahat ay daig pa niya ang isang payaso. Sa kabilang banda ay napapakinabangan rin naman niya ang imaheng alam ng karamihan upang maitago ang totoong pakay niya sa paligid. May mga pagkakataon rin na nakikipaglaban na rin siya sa mga aswang gamit ang itak na may kargang usal ng unang banal na salita. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Sa mga oras na iyon ay mag-isang naiwan si Tolome sa bahay ni Ramon. Nagpaalam naman ang antingero dahil may mahalaga siyang sadya sa kabilang bayan. Sa hindi inaasahan ay nagpakita kay Tolome ang isang gabunan base sa paglalarawan ng kaibigan. Kaya naman nakilala niya ang uri nito. Sumasabay pa sa hangin ang maputi at mahabang buhok ng nilalang. Nakatayo ito ilang metro mula sa bahay habang sinipat ito ng gusto ni Tolome. Hawak naman ang kanyang itak at isang lampara. Hoy, anong tinatayo-tayo mo dyan? Kilala kita. Isa kang gabunan. Bakit di ka lumapit dito? At nang makita mo ang hinahanap mo? Matapang na sigaw dito ni Tolome. Ang tapang naman ng bubwit na ito. Nasaan si Ramon? Wika naman dito ng gabunan. Hindi ko alam. Malay mo nandyan lang siya sa tabi-tabi. Pang-aasar naman na tugon dito ng binata. Nairita ang gabunan kaya bigla itong lumundag at lumapag mismo sa bakuran ng bahay. Sa gulat ni Tolome ay napatras ito at bumanda sa may dingding. Kahit natatakot ay hindi pa rin pinaramdam ni Tolome sa aswang. Isa ito sa mga itinuturo ni Ramon sa kanya dahil ang takot ng tao ay isang malakas na sandata ng aswang laban dito. Pero alam din ni Tolome na protektado ang bahay at wala kahit anong masamang nilalang ang makakaapak man lang kahit sa pinakaunang baitang ng hagdanan. Kahit nasa malapit na ang aswang na yon ay hinamon pa rin ito ni Tolome. Bagay na mas ikinairita ni Kanluwa. Wala namang nagawa ang gabunan kundi ang manggigil sa galit. May oras ka rin sa akin, bubwit ka. Galit nitong wika at lumundag na at naglaho na sa dilim. Parang nabunutan ng tinik si Tolome at napabuntong hininga na lamang ng malalim. Dahil sa tagpong yon ay nagsaboy ng asin ang binata sa paligid ng bahay at madaling araw na nang siya ay makatulog. Sa pagbalik ni Ramon, kinabukasan ay inilahad ni Tolome ang nangyari kinagabihan. Tahimik lamang si Ramon na tila meron itong iniisip. Ilang oras ang nakalipas ay may kinuha ang antingero sa ilalim ng sahig. May kwadradong hukay pala doon na imbaka ng mga sandata. Nagtatanong naman itong si Tolome kung ano ang balak gawin ni Ramon sa mga sandatang yon. Sinabi naman niya sa binata na isang masamang pangitain
kapag nagpapakita ang gabunan. Kalimitan sa mga ganitong pangyayari ay nagpapahiwatig ito ng isang pagsalakay. Kinuha ni Ramon ang isang sandata na magkabilaan ang talim. Napakakintab nito na animoy bagong gawa, pero dumaan na pala ito sa hindi mabilang na labanan. Pinapili naman niya si Tolome kung aling sandata ang nais nito, pero nanindigan ang binata na sapat na sa kanya ang kanyang itak at mas gamay niya pa ito gamitin. Matapos nito ay inabisuhan siya ni Ramon na maghanda na para sa labanan na mangyayari. Kumuha naman ng maraming bote si Tolome at nilagyan ng langis at mitya. Gagawin niya itong pampasabog laban sa mga aswang. Hindi man nakakaapekto ang pagsabog nito, pero tiyak, lapnos ang aswang kapag natalsikan ng nag-aapoy na langis. Nang makapaghanda na sila, ay isinuot ni Ramon kay Tolome ang isa sa kanyang mutya na nakakonsagra sa kwintas. Mabibigyan daw siya nito ng proteksyon laban sa kalmot at kagat ng mga aswang. Matiyagang nag-abang ang magkaibigan sa posibleng mangyari sa gabing yon. Habang nasa bakuran si Ramon at nasa loob ng bahay naman si Tolome. Hanggang sa biglang nakaramdam ng init sa katawan, itong si Tolome. Napakaalinsangan at tumaas bigla ang temperatura. Ramon, dito nga muna ako. Bakit kaya biglang nag-iba ang panahon? Naiinitan ako na ewan ko ba? Wika naman ito sa kaibigan. Ganyan talaga yan dahil may suot kang mutya. Pero alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng bigla ang pag-iba ng panahon? Nariyan na sila. Seryosong tugon naman dito ni Ramon. Dahil naman sa narinig ni Tolome, agad na siyang pumanhik ng bahay at kinuha ang mga sandata. Inabisuhan naman siya ni Ramon na wag na lumabas ng bakod. Nakatayo na ang antingero at may nagbabagang ngipin na siyang naririnig. Narito na ang hinihintay nilang nilalang. Subalit, pahirap kay Tolome ang napakadilim na paligid dahil wala man lang buwan sa gabing yon. Sa hindi malamang dahilan ay tila ba nakakaramdam ito ng bigat sa partikular na direksyon. Sa isang iglap ay nawala bigla itong si Ramon. Sa kanyang paningin at ilang segundo lang ay nahawi ang halamanan. Nag-umpisa na pala ang labanan nang makarinig siya ng mga pag-atungal sa kapaligiran. Binaling niya ang kanyang sarili sa ibang direksyon kung saan nakaramdam siya ng negatibong enerhiya. Dito ibinato niya ang bote na may sindi, kumalat ang apoy at may mga nagpulasan. Mabilis niyang inilabas ang mga panggatong at doon sa bakuran, sinilaban. Nagliwanag na ang paligid at doon nakita ni Tolome ang mga aswang na kung tawagin ay mga asbo. Hindi naman bababa sa 10 ang bilang ng mga ito. Habang sa kabilang bahagi ay nagkakalabugan na. Makalipas ang ilang minuto ay tila tumahimik ang paligid. Batid niya na wala nang sumusugod na mga aswang. Nakita na lamang niya na nakatayo na ang mga aswang sa paligid at dahan-dahan nang lumalapit. Wala na pala si Ramon sa paligid na yon. Pinagbabato na ni Tolome ang mga aswang at nagkalat na ang apoy. Umaamba na ang mga nilalang sa pag-atake sa binata. Ngunit hindi nito magawang makalapit. Hanggang sa may isang naglakas loob at lumundag patungo sa may bakuran. Paglapat mismo ng mga paa ng asbo ay tila nanigas ito at napaluhod na lamang. Sa hindi malamang dahilan ay nanginig ang buong katawan nito, dahilan upang bahagyang napaatras ang iilang kasama. Humarap ang asbo kay Tolome na sobrang galit. Pilit itong gumapang pero tila ba may enerhiyang pumipigil dito. Dito na lumapit si Tolome at agad tinaga ang nilalang na yon. Tinamaan ito sa may balikat
dahilan sa pag-angil nito ng malakas. Sa pagguhit ng sugat sa leeg ay bumulwak ang dugo ng aswang hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Wala namang magawa ang iba pang asbo kundi pagmasdan na lamang ang katapusan ng kanilang kasama na pinaslang ni Tolome. Ngumisi naman itong si Tolome habang nakatingin sa mga aswang at unti-unting sinilaban ang bangkay ng asbo. Matapos nito ay pinagsisigawan at pinagmumura ng binata ang mga nilalang na yon. Hinamon rin niya ito ng paulit-ulit. Samantala, si Ramon naman ay nagtungo sa mga kabahayan dahil may mga gabunan na umaatake sa baryo. Ang unang gabunan na nakita niyang nakatayo sa bakuran ng isang bahay, agad niya naman itong binangga at binalibag. Bago pa man ito bumagsak sa lupa, ay muli niya itong sinugod at walang patid na inundayan ng suntok. Nagkabali-bali naman ang mga buto nito. Hinila niya ang buhok nito at sa gitna ng baryo ay ipinulupot niya ang mismong buhok ng gabunan sa leeg nito. Ginawa ito ni Ramon upang makuha ang atensyon ng iba pang gabunan sa paligid. Lumapit na ang mga ito na nasa 7 ang bilang. Umatake ito ng sabay at ginawa niyang panangga ang gabunang bihag. Nahawakan niya sa ulo ang 2 aswang at malakas niya itong inuntog sa isa't isa. Sa ipinamalas niyang lakas ay tila hindi ito napantayan ng mga gabunan. Kahit lamang pa ang bilang ng mga ito, partida, hindi pa siya gumagamit ng sandata. Sinasalo lang ni Ramon ang mga matatalas na kuko ng mga aswang. Isa-isang napabagsak ng antingero ang mga gabunan. Nang masiguro niya na wala ng banta sa baryo, ay agad na siyang bumalik sa bahay. At doon niya nakitang sumisigaw itong si Tolome habang hinahamon ang mga aswang. Tumakbo ng mabilis ang antingero at agad inataki ang mga asbo. Parang dinaanan ng napakalaking bola ang mga nilalang at isa-isang bumagsak. Dito na rin lumabas ng bakod si Tolome at nakipaglaban sa mga aswang. Matapos ang tagpong yon, ay labis na nagpapasalamat si Tolome dahil sa mutyang ipinahiram ni Ramon sa kanya. Ibabalik na sana niya ito pero hindi ito tinanggap ng antingero dahil hindi pa tapos ang laban. Buhay pa ang iba at lalong-lalo na si Kanluwa. Samantala, umuwi ng bahay si Tolome upang linisin ang paligid nito. Matataas na ang damo at nagkalat na din ang mga tuyong dahon. Hindi niya naman namalayan ang oras at inabot na siya ng 4:00 ng hapon pero hindi man lang siya nakaramdam ng pagod. Sinigaan niya ang mga tuyong dahon bilang panghuling trabaho. Umupo naman ito sa may hagdan habang nilalantakan ng tinapay at kape. Sa pag-inom niya ng kape ay natapon ito dahil bumulaga sa kanya itong si Kanluwa. Sa tapat mismo ni Tolome, bigla naman siyang sinuntok dahilan upang mawasak ang hagdan at napasubsob siya sa may silong. Hinila ng aswang ang kanyang mga paa at inihagis. Nasaan yung tao pa si Kanluwa pero napakalakas nito. Subalit sa lahat ng ginawa ng aswang ay tila ba hindi nakaramdam ng matinding sakit ang binata. Nang mahawakan ng aswang ang kanyang balikat ay agad siyang gumante ng suntok. Nayanig ang aswang at napatras ito. Ramdam ni Tolome ang taglay ng mutya na nasa kanya. Sawang-sawa na akong matakot sa mga kagaya mong demonyo. Sige, laban. Galit na wika naman dito ni Tolome. Matapang ka na ngayon dahil sa tangan mo. Pwes, tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Tugon naman dito ni Kanluwa. Inundayan siya ng sunod-sunod na pag-atake.
Nahirapan sa pag-ilag si Tolome dahil sa bilis gumalaw ni Kanluwa. Sa ilang minuto ay nagtamo na siya ng maraming sugat sa katawan hanggang sa napaluhod na ang binata at bumagsak ito sa lupa. Akmang babango na ang binata ngunit nakaapak na si Kanluwa sa kanyang likod hanggang sa biglang tumilapon si Kanluwa dahil sa hagupit ng hangin. Nang makita niya si Ramon ay mabilis na tumakas ang gabunan. Inakay naman ng antingero itong si Tolome at ipinasok sa loob ng bahay. "Tolome, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong naman dito ni Ramon. Ayos pala tong mutya mo, Ramon. Biro mo buhay pa ako hanggang ngayon. Nakangiting wika naman dito ni Tolome. Ngunit bakas sa mukha nito ang labis na pag-inda sa sakit. "Kaya mo pa bang maglakad? Mas mabuting doon ka sa bahay magpahinga." Wika naman dito ni Ramon. Oo naman, kayang-kaya. Wika dito ni Tolome. Tumayo ito ngunit muling bumagsak at nawalan na ng malay. Kinarga ng antingero sa kaliwang balikat si Tolome at naglakad papunta sa kanyang bahay. Habang walang malay ang binata ay nakatitig si Ramon dito. Bakas naman sa kanyang mukha ang matinding galit. Sa katunayan, may dating kasangga itong si Ramon, ngunit napaslang ito ng bangkilan. Simula nun, mas pinili na lamang niya ang mag-isa upang wala na siyang iisipin tuwing may labanan. Pero noong nakilala niya si Tolome ay muli niyang naramdaman na magkaroon ng kasama at kaibigan. Balak niya sana na maging antingero si Tolome, hindi upang isama niya sa paglalakbay, kundi maging tagapagtanggol sa baryo. May bahid naman siyang pagsisisi dahil naipahamak niya na ang kaibigan. Pero hindi niya na ito hahayaang mangyaring muli. Dahil sa mismong gabing yon ay tatapusin na ni Ramon ang laban. Sa paghaharap ni Kanluwa at Tolome ay doon hinanap ni Ramon ang bakas ng gabunan. Sinundan niya ito hanggang sa napadpad siya sa isang bundok. Gamit naman ang mutya ng ipo-ipo, hinagupit niya ang bundok upang iparamdam ang kanyang presensya. Sa pagitan ng dalawang bundok ay namutawi ang presensya ng mga gabunan. Marahan itong nagsilabasan sa anyong aswang. Halos magkakapareha lamang ang mga itsura nito, ngunit nang ibabaw ang sukat ng sungay ni Kanluwa na mas mahaba kumpara sa ibang gabunan. Nakakakilabot ang pagngisi ng mga gabunan, subalit baliwala ito kay Ramon. Inilabas niya na ang kanyang mahabang sandata. Matayog siyang tumayo sa harapan ng mga ito. 3 gabunan agad ang sumugod sa kanya. Hindi naman gumalaw ang antingero, bagkus nakapikit pa ito. Sa halos 5 metro na lamang ang pagitan ay biglang nagliyab ang mga aswang na yon. Isang napakatinding apoy ang lumabas sa kaliwang kamay ni Ramon. Bagay na ikinagulat naman ng mga aswang. Pero alam ni Kanluwa na hindi agad mauulit ni Ramon ang paraan na iyon sa maiksing oras. Kaya naman inatasan niya na ang mga kampo na sugurin siya ng sabay-sabay. Dumagundong na ang lupa sa pagsugod ng mga gabunan. May nagsilundagan pa at napakabilis ng kilos ng mga ito. Dito na nagbuno, antingero, laban sa mga gabunan. Malakas din ang loob ni Kanluwa dahil maraming antingero na ang napabagsak niya. Pero alam ni Ramon na mas malakas siya kesa sa pinuno ng gabunan. Lalo pa at lagi siya nitong tinatakasan. Pero sa pagkakataong ito ay bibigyan niya na ng sentensya si Kanluwa. Isa-isa nang bumagsak ang mga alagad ng pinuno.
hanggang sa tumambad sa harapan ni Kanlua ang pagpugot ni Ramon ng ulo sa huling alagad nito. Nanlaki ang mga mata ni Kanlua, kaya naman nagpakawala siya ng malakas na tigalpo. Subalit sinalag lamang ito ni Ramon. Ito na ang huli na matatakasan mo pa ako, Kanlua. Ibibigay ko sa iyo ang sintensya ng kalangitan. Sambit naman dito ni Ramon. Umatake si Kanlua, sabay takas, ngunit isang ipo-ipo ang sumalubong sa kanya, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Dinampot siya ng antingero at dito ibinalibag. Ibinagsak din ni Ramon ang sandata sa lupa at nilabanan si Kanlua ng mano-mano. Sa mga sandaling ito ay wala nang kalaban-laban pa ang gabunan. Napaluhod na ito sa lupa, subalit matapang pa rin at hindi ito nagpatinag. Ano na, Ramon? Hanggang pagsapak na lang ba ang magagawa mo? Sa oras na tuluyang maghilom ang mga tama ko, babalatan kita ng buhay. Hindi ko na patatagalin ang walang kwentang buhay mo, demonyo ka. Akmang tatayo muli ang gabunan ng sambitin ni Ramon nang magkakasunod ang unang tatlong salita ng Diyos. Biglang nanigas si Kanlua. Naging kulay puti ang mga mata at nag-umpisang tumigas ang katawan. Napatingala ito sa kalangitan at nagbitiw ito ng pinakahuling pag-angil. Tuluyang naging bato si Kanlua at agad na sumabog at naging pulbos na tinangay ng hangin. Sa pagdilat ng mga mata ni Tolome ay napakaliwanag na. Bumangon naman siya at hinanap si Ramon. Kahit papaano ay bumuti na ang lagay nito. Nakita niya naman ang antingero na nakatayo sa may bakuran. Ramon, aalis ka ba ulit? Huwag kang magtagal dahil babalikan pa natin si Kanlua. Sisiguraduhin kong tapos na siya sa akin ngayon. Wika dito ng binata. Tolome, ipinagkaloob ko na sa iyo ang mutya ng pangil ng kalabaw. Pangalagaan at pagyamanin mo yan. Hayaan mo at matutuklosan mo din ang kabuuan ng taglay ng mutyang yan. Aalis na ako at hindi na babalik pa. Wika naman dito ni Ramon. Teka lang, bakit ka aalis? Hindi mo ba kaya ang pinuno ng gabunan? Mabilis na wika naman dito ni Tolome. Wala na si Kanlua at ikaw na ang magpoprotekta sa baryong ito. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, hindi magandang manatili ka sa aking tabi. Ikinalulugod ko na maging kaibigan kita. Hanggang sa muli, kaibigan. Pamamaalam dito ni Ramon. Mabilis naman itong tumakbo at sa paglundag ng antingero ay tila tinangay ito ng hangin at tuluyan ng naglaho. Sa paglisan ng antingero, dito napagtanto ni Tolome na unti-unti pala siyang sinanay ng kaibigan upang maging isang ganap na antingero. Sa hindi inaasahan ay nasa kamay niya na ang kaligtasan ng mga tao laban sa mga masasamang nilalang. Humayo man ang kaibigan pero naging dahilan naman ito upang magkaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Inayos at mas pinalaki pa ni Tolome ang bahay na iniwan ni Ramon. Kung sa bagay, isa din naman siya sa gumawa nito, kaya hindi na masama na angkinin niya ito. Sa bawat araw na lumipas ay nananatili ang proteksyon sa buong bahay ni Ramon. Malungkot man na iniwan na siya ng kaibigan niya, pero alam naman niya na tinutupad lang nito ang responsibilidad bilang isang antingerong mersenaryo. Hindi man niya tinukoy kung hanggang saan ang kapangyarihan ni Ramon, pero alam niya na napakalayo pa niya sa ganoong estado at gagawin niya ang lahat upang matutunan
ang buong taglay ng kanyang mutya na ipinagkaloob ng kaibigan. Napapangiti na lamang si Tolome dahil sa kanyang pangungulit kay Ramon ay naging antingero na ito. Ang dating matatakutin at walang pakialam sa mga tao ay tuluyan ang nagbago. Kahit ganoon pa rin ang tingin ng lahat sa kanya ay hindi nabale. Basta't ang mahalaga ay tutuparin niya ang huling habilin ni Ramon. Isang araw, napadaan si Tolome sa may sabungan. Napapangiti na lamang siya habang pinapakinggan ang hiyawan ng mga taong manunugal. Pero hindi gaya ng dati, hindi na nagkaroon pa ng interes itong si Tolome sa sugal na sabong. Bagkus, sinubukan niyang magkaroon ng matino at regular na trabaho. Pero lingid sa kalaman ng lahat na ang taong sa tingin ng lahat ay puro lamang kalokohan, ay siya na ang nagpapanatili sa kapayapaan sa buong baryo. At hindi niya rin malilimutan na minsan niyang nakilala at naging kaibigan si Ramon bilang sentensyador ng mga gabunan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa isang pagkakaibigan na hindi inaasahan. Ipinapakita din sa kwento na wala talagang makakaalam sa ating kinabukasan. May isang pangyayari na nagpapabago na lamang sa ating mga pananaw sa buhay at maging kabuluhan para sa lahat. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin. Minsan, sa panahon natin ngayon, nakakalimutan na natin ang mga sinaunang kwento patungkol sa ilalim ng siyensya. Kayo mga kabaryo, totoo ba ang barang? Lalo na sa panahong mabilis ang pag-usad ng ating sibilisasyon. Pakinggan nyo ang kwentong ilalahad ko. Ang kwentong ito ay hangos sa totoong buhay. Nangyari ito at karanasan ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Hector. Taong 2004 sa lugar ng Maynila. Itong mga panahong ito ay kasalukuyang isang doktor sa pampublikong ospital itong si Hector. Hindi ko na lang ilalahad ang pangalan ng ospital na iyon. Hanggang sa kasalukuyan kasi ay patuloy pa rin ito sa kanilang operasyon. Maliban doon ay may sarili itong klinika sa kanilang bahay. Kapag wala itong tungkulin sa ospital, ay tumatanggap ito ng pasyente sa kanyang klinika. Sadyang matulungin itong si Hector sa kanyang kapwa. Dahil kapag walang pambayad sa ospital ang kanyang pasyente, ay hindi na siya naniningil. At minsan pa nga ay siya ang nagbabayad ng mga bayarin ng mga ito sa ospital na pinapasukan niya. At ganun din sa kanyang klinika. Sa maniwala man kayo o hindi, kapag may nagpapatingin sa kanya, minsan donasyon lamang ang kanyang hinihingi. Konting paliwanag lang kabaryo, noong kabataan ni Hector. Balik tanaw sa pagkabata ni Hector. Ilang taong isinilang at lumaki itong si Hector sa bahay ng kanyang lolo. Nangyari ito sa probinsya ng Antique. Namulat si Hector sa mga paniniwala ng mga nakakatanda. Dahil nag-iisa nga po, mahal na mahal siya ng kanyang lola. Maging ang kanyang lolo ay ganun din. Madalas
ang kwentuhan na kanilang naumpisahan. Yung mga tungkol sa mangkukulam, aswang at mga engkanto. Hindi dahil sa tinatakot nito si Hector. Ang dahilan kasi ng lolo ni Hector ay totoo ang mga nilalang na ito. Nakikisalamuha sila sa mga tao at ang pinakapaboritong kwento ni Hector ay yung tungkol sa isang mambabarang. Ayon kasi sa pagkakakwento ng lolo niya sa kanya, ang mambabarang na ito ay isang mabuting tao. Sa halip na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang manakit, ay ginagamit niya ito upang makapanggamot. At ang laging habilin niya sa kanyang lolo ay huwag husgahan ng tao sa kanyang kaanyuan o kung ano ang nakikita sa panlabas na anyo, dahil hindi nasusukat ng kaanyuan ang kabutihang loob ng isang tao. May tiyuhin itong si Hector na kapatid ng kanyang ina. Matandang binata ito at isa itong manggagamot. Kapag araw ng gamutan ay naroon din si Hector at nanonood. Sa tuwing matatapos manggamot ang tiyuhin niya, ay kakausapin naman niya ito at magpapakwento dito. Ang madalas na napapansin ni Hector sa tiyuhin niya ay hindi ito tumatanggap ng kabayaran. At sa tuwing matatapos ang gamutan ay napupuno umano ng mga gulay, prutas at buhay na manok ang kubo nito. Kaya hindi rin maiwasan na magtanong ang bata sa kanyang tiyuhin na kung tawagin niya ay Tata Imay. Tata Imay, bakit puro gulay at prutas ang binabayad sa inyo ng mga tao? Takang tanong ni Hector sa kanyang tiyuhin. Ngumiti lang ang kanyang tiyuhin at tinimas ang ulo ni Hector habang sumasagot ng, alam mo kasi Hector, ang pagtulong sa kapwa ay hindi naghihintay ng anumang kabayaran at hindi rin ako naniningil. Iniiwan lang nila yan dyan, pagpapakita daw ng pasasalamat sa akin. Sagot ng tiyuhin ni Hector. Ito ang mga katagang nagsilbing inspirasyon kay Hector upang maging isang magaling sa larangan ng medisina at maging isang ganap na doktor. Balik po tayo sa kasalukuyan. Taong 2004. Isang umaga, habang patungo si Hector sa kanyang trabaho, sakay ng kanyang motor. Habang papalabas siya ng kanilang gate ay may nakasalubong siyang isang babae. Nilapitan niya ito at agad na nagtanong, Ale, sino pong hinahanap nila? Bungad na tanong ni Hector. Nang marinig iyon ng nilalang, ay sumagot ito ng, dito po ba ang bahay ng doktor na si Hector? Balik na tanong ng babae. Ako po ang hinahanap ninyo. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Muling tanong ni Hector. Nais raw umano magpatingin ng babaeng iyon. Nang marinig ni Hector iyon ay tiningnan niya ang kanyang relo. Nakita niya na maaga pa naman. Kaya dali-daling binuksan niya ang kanyang klinika at pinapasok ang babaeng iyon. Ang hindi alam ni Hector na ito pala ang tagpong magbabago ng kanyang paniniwala. Sinimulan niyang tingnan ang kalagayan ng babae at tinanong niya ito kung ano ang kanyang mga nararamdaman.
Imbis na sumagot ay ipinakita ng babaeng iyon ang kanyang tiyan na may tumutubong mga bukol. Sinuri ito ni Hector at sinabing sugat ito na impeksyon. Ngunit sumagot ang babae na ito. Ito din daw ang sinabi sa kanya ng 3 doktor na kanyang mga napuntahan. Sinuri na din daw siya sa laboratorio. Ngunit wala silang makitang sakit. Ipinakita pa ng babae ang mga papel na naglalaman ng mga resulta ng kanyang pagsusuring pinagdaanan. Nang tingnan ito ni Hector ay laking pagtataka niya dahil normal ang lahat ng resultang nakasaad. At para naman mapanatag ang babae ay sinabihan niya itong puntahan siya sa ospital na kanyang pinapasukan. Sa pagkakataon na yon ay masusuri ito ng mabuti. Medyo nag-aalinlangan ang dalaga sa sinabi ni Hector ng mga oras na yon. Nagwika naman roon si Hector. Di daw nito kailangan mag-alala dahil siya raw ang magbabayad ng lahat. Kinabukasan nga ay pumunta ang babae doon at nang suriin naman siya ni Hector ay talagang wala itong makitang sakit. Isang alagad ng siyensya itong si Hector. Ngunit dahil sa kanyang pamilya ay naniniwala siya sa mga kababalaghan sa kanyang paligid. At dahil dito, hiniling nito ang tulong ng kanyang tiyuhin na si Tata Imay. Ang dalaga naman ay pinatuloy ni Hector sa kanyang klinika. Pagkakita pa lang ng tiyuhin ni Hector sa dalaga, ay agad na nitong natukoy ang karamdaman ng babaeng iyon. Naku, nabarang ang pasyente mo, Hector. Agad na wika ni Imay. Ho, sigurado ba kayo, Tata Imay? Ilang beses ko na siyang sinuri Walang lumalabas na sakit samantalang kayo kakita nyo pa lang sa kanya. Tapos hindi nyo pa nga siya nahahawakan Paano nyo naman nalaman na nabarang siya? Mahabang paglalahad ni Hector. Nang marinig iyon ni Tata Imay, ay agad naman itong nagwika kay Hector ng may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o hindi saklaw ng iyong pinag-aralan. Ang mga sakit na dulot ng sumpa ay hindi nyo makikita kailanman sa mga makinarya nyo at sa mga pagsusuri ninyo. Paliwanag nito at agad na naglabas ng gamit ang tiyuhin ni Hector. Nang sandaling iyon, gamit ang isang kandila na tinunaw sa isang basong tubig, ipinakita nito kay Hector ang karamdaman ng babae at laking gulat ni Hector nang itapat niya ang kandila sa tiyan ng dalaga. Nakita nito mula sa tiyan ang nabubulok na tila inuuod na laman ng babae. Nang tingnan muli ito ni Hector, nang wala ang kandila at basong iyon, ay wala naman iyong nasilayan. Bagay na hindi maipaliwanag. Nang dahil sa kanyang nasaksihan, ay tinawagan niya ang isa sa kanyang mga kasamahang espesyalista upang pumunta sa kanyang klinika. Ilang minuto pa ang lumipas
Agad na dumating naman iyon. Nagwika ang kasamahan ni Hector at laking gulat nito nang makita nito ang tiyuhin ni Hector. Sino yang mga yan? Bakit may manggagamot dito sa bahay mo? Sunod-sunod na tanong nito. Bago kita sagutin, gusto kong itanong sa iyo. Naniniwala ka ba sa barang? Tanong ni Hector dito. Ano namang kalokohan yan, Hector? Pinapunta mo ako dito para lang tanungin ng ganyan? Siyempre hindi. Hindi totoo yun, ano ka ba? Doktor tayo. Wika nito kay Hector. Pero nagsalita ang tiyuhin ni Hector. Ikaw na mismo magpatunay kung totoo o hindi ang barang. Kinuha ulit ng tiyuhin ni Hector ang kandila na nilusaw sa tubig at itinapat ito sa dalaga. Lumapit ka, iho. Ikaw ang tumingin. Sambit ni Tata Imay sa kasamahan ni Hector. Ilang segundo lang noon ay nanlaki ang mga mata nito dahil sa nakita niya at nagwika ito ng papaano napunta ang mga uod sa katawan nito at bakit pag wala ang kandila ay hindi rin ito nakikita ang mga insekto. Nga pala, kabaryo, maisingit ko lang. Noong sandaling iyon, samot-saring mga insekto ang napapaloob sa katawan ng babae. Bukod kasi sa uod, meron din dun na alupihan, bangaw at maging salagubang. Kaya noong una ay hindi makapaniwala si Hector, maging ang kasama nito. Balik po tayo sa kwento. Anong klaseng mahika ito, Hector? Aalis na ako. Wala akong oras sa mga ganitong kalokohan. Wika noon ng kaibigan ni Hector. Ngunit nang palabas na sana ito, ay agad naman itong pinigilan ni Hector. Sandali lang, mag-usap tayo. Mag-usap tayo ng masinsinan. Pagdating nila sa labas ng klinika ay agad namang nagsalita si Hector. Naalala mo pa ba yung babaeng dinala ko sa pagamutan? Yung babaeng nakaraang araw pa ay tanong ng tanong. Tanong ni Hector. Oo. Yung negative ang lahat ng resulta. Ano namang kinalaman ng babaeng yun dito, Hector? Patanong na wika ng kasama ni Hector. Alam mo, siya kasing babaeng yun. At hindi rin ako makapaniwala. Kasi ang alam ko, kwento lang yan ng mga matatanda eh. Pero ayan, kita mo naman. Meron akong buhay na patunay na totoo ang barang at kulam. Paglalahad ni Hector. Ano? Naihibang ka na ba, Hector? Naririnig mo ba sarili mo? Doktor tayo. At lahat ng dapat nating sabihin ay may mga basyan at paliwanag. Ngayon, paano mo ipapaliwanag yung mga uod at iba't ibang uri ng insekto na nakita natin sa katawan ng babae? Sige nga, sabihin mo. Tanong nito kay Hector. At sandaling natigilan si Hector bago ito sumagot ng, maging ako, hindi ko din alam kung maniniwala ako. Pero, papaano mo ipapaliwanag yung 3 sunod-sunod na pagsuri ng iba't ibang doktor na walang resulta? Pero ayan,
Tingnan mo yung ebidensya. Nabubulok na ang laman ng babaeng yun. Paano walang nakita ang mga doktor patungkol dito? Paglalahad ni Hector. Agad namang natigilan sa pag-uusap ang dalawa sa kadahilanang biglang sumigaw ang babae sa loob ng klinika ni Hector. Nagkatingi na naman sila at sabay na pumasok sa loob at tumambad sa kanila ang babaeng namimilipit sa sakit na pinipigilan ng tiyuhin ni Hector. Bigla na lamang siyang namilipit sa sakit. Masyadong malakas ang paraan ng pambabarang sa kanya. Ginamitan ito ng mataas na antas ng tigalpo na ipinadaan sa insektong putakte. Wika ng tiyuhin ni Hector. Para sa mga hindi nakakaalam, ang putakte ay isang uri ng insekto na hawig sa salagubang. Mas maliit lang ito at kulay itim. Makamandag din ng mga putakteng iyon dahil sa usal na kinarga ng mambabarang. Kapag nga nakagat ka nito ay tiyak na 1 minuto lamang mararanasan mo ang mataas na lagnat at kumbulsyon na dulot nito. Sa ibang kaso naman ay maraming mamamatay sa agat ng insektong ito. Laking gulat naman ang 2 doktor nang sabihin ng tiyuhin ni Hector ang mga iyon dahil sa kanilang pinag-aralan ay hindi nila natanggap na nangyayari ito sa totoong buhay at sa mismong harapan pa nila nangyayari. Paano ginamit ang putakte? Paano ito nailagay sa katawan ng biktima? Takang-takang pagtatanong ng kaibigan ni Hector. May isang ritual ang mga mambabarang na kung tawagin ay usal ng kamatayan. Ginagamitan ng dasal ng mambabarang upang pasunurin ang isang uri ng insekto at papasukin ito sa loob ng katawan ng isang tao. Pagpapaliwanag ng tiyuhin ni Hector. Pero imposible pa rin, wika ng isa na hindi pa din ito kumbinsido sa mga sinasabi ng tiyuhin ni Hector. Hindi kita pipiliting maniwala, pero nasa iyo na kung ano ang iisipin mo. Pero ipapayo kong manood ka hanggang matapos ang gamutang ito. Wika ng tiyuhin ni Hector. At agad na itong nagsagawa ng isang ritual para sa panggagamot. Pinausukan niya ang kanyang pasyente at nag-usal ng kung anong dasal sa isang baso ng tubig at agarang ipinainom dito. Maya-maya ay nawala ng malay ang dalaga at saksing buhay ang 2 doktor nang may kung anong insekto ang lumabas mula sa tenga nito. Heto na ang pruweba na sinasabi ko sa inyo. Ayan, tingnan ninyo. Wika ng tiyuhin ni Hector habang pinapakita ang isang malaalupihang insekto na nakasilid sa isang maliit na garapon. Ang 2 iyon ay tila mga bata na namangha sa mga nakita nila dahil unang beses talaga nilang makakita ng ganoong klase ng insekto sa buong buhay nila. At napansin ni Hector na may sinulid na nakatali sa pinakapuno nito. Tata Imay, ano yung sinulid na nakatali sa panang insekto? Takang tanong ni Hector. Ayan ba?
Yan ang gagamitin natin para mahuli ang mambabarang na sumalbahe sa babaeng ito. Tugon ng tiyuhin ni Hector. Hiniling nito kay Hector na maupo sa tabi ng dalaga at hawakan ang garapon na may lamang tila maraming abo. Hector, magtiwala ka sa akin at sa iyo ko pasasanibin ang kaluluwa ng mambabarang. Hindi ko na rin kasi pwedeng gamitin ang katawan ng dalaga. Gawa ng sobrang hina na nito. Wika ng tiyuhin niya sa kanya. Bagaman may takot ay nagtiwala lamang siya sa kanyang tiyuhin. At sinimulan na ng tiyuhin niya ang ritual para hulihin ang mambabarang. Ilang segundo pa ang nakalipas nang wala nang malay si Hector. Maya-maya pa ay nagising din ito. Huwag mong subukang pangmanlaban dahil hawak ko na ang kaluluwa mo. Hindi ka na makakawala dyan. Sarado na ang lahat ng lagusan na pwede mong takasan. Kaya kung ako sa'yo, magsalita ka na lamang. Wika ng tiyuhin ni Hector. At ang kaibigan naman ni Hector ay nagtataka sa mga sinasabi ng tiyuhin nito. Kaya agad niyang tinanong kung sino ba ang kausap noon. Ang mambabarang, nasa loob na siya ng katawan ni Hector. Wika ng tiyuhin ni Hector at agad namang humagalpak ng tawa itong kaibigan ni Hector. Ngunit natigilan siya sa kanyang pagtawa nang magsalita ang kaluluwa na nasa katawan ni Hector. Alisin mo ko dito, manggagamot. Ipakita mo sa akin yung itsura mo. Wika ng nilalang na nasa katawan ni Hector. Agad namang ikinagulat ng kasama ni Hector dahil sa iba ang boses ng nagsasalita. Boses yun ng isang matandang babae. Bumalik ka sa upuan mo kung ayaw mong mapahamak. Galit na tugon ng tiyuhin ni Hector at nagsimula itong magtanong sa kung sinong nakasanib sa kanyang pamangkin. Bakit mo pinapahirapan ang dalagang ito? Ano ang kasalanan nito sa'yo? Tanong ng tiyuhin ni Hector. Sa palagay mo ba sasagutin ko ng mga katanungan mo? Wala ka sa lugar para magtanong. Manggagamot ka at hindi ikaw ang magpapasuko sa isang tulad ko. Wika nito sabay tawa ng nakakaloko. Ganun ba? E di subukan natin. Tugon ng tiyuhin ni Hector. Agad namang nag-usal siya ng isang dasal. Gamit ang daliri nito, itinusok niya iyon sa tiyan ng kanyang pamangkin. At bigla namang nanigas ang katawan ni Hector. Ani mo'y kinokuryente ito. Ano, hindi ka pa din ba magsasalita? Muling tanong nito ngunit umiling-iling lang si Hector. Sa pagkakataong iyon ay sa leeg naman itinutok ng tiyuhin ni Hector ang kanyang daliri at biglang nagsalita ang mambabarang na parang may kung anong nakabara dito. Sino ka? At bakit ganito kakalakas? Itigil mo na. Magsasalita na ako. Wika nito habang nagmamakaawa na tanggalin ang kung anumang nilagay ng tiyuhin ni Hector sa kanya. Hindi ko ito tatanggalin dahil kaya mo namang magsalita. Kaya magsalita ka na. Ano ang kasalanan sa iyo ng dalagang ito? Paglalahad at tanong
ng tiyuhin ni Hector. May alinlangan pa rin ang kasama ni Hector, pero nakukumbinsi na siya sa mga pangyayari. Tito, matatalo mo ba siya? Tanong nito sa tiyuhin ni Hector. Ngayon, naniniwala ka na ba sa kapangyarihan ng mga elemento? Oo naman. Manood ka lang at tingnan mo kung paano ko paluhurin itong mambabarang. Ano mambabarang? Magsasalita ka ba o papatay na kita? Wika ng tiyuhin ni Hector. Tama na. Magsasalita na ako. Aminado ako na malakas ka magpagamot. Binayaran lang ako. Inutusan lamang ako na gawin ito sa kanya. Pero wala naman talaga akong balak na patayin ng dalagang iyan. Malaki ang pagkakasala niya sa kanyang kasintahan. At kung kaya naman binayaran ako ng lalaki para gantihan siya. Pagsasalaysay nito, dagdag pa nito na nais lang daw ng lalaki na iparamdam sa kanya ang sakit na dinulot niya dahil sa ginawa niyang panloloko roon. Mahabang paglalahad ng mambabarang. Sa palagay mo ba magandang naidulot ng ginawa mo? May mga taong kang nasaktan at hindi ko ito papayagan. Pakawalan mo sa sumpa mo ang dalaga at saka ako magdidesisyon kung papakawalan kita. At agad namang umakto si Hector na parang may hinahatak sa katawan ng dalaga sa tabi niya. Matapos niyang gawing ito ay nagwika ito ng, natanggal ko na sa katawan niya ang sumpa. Ngayon, pakawalan mo na ako. Pangako, hindi na ako magkakamali pa. Kaya pakawalan mo na ako. Wika ng mambabarang na nasa katawan ni Hector. Talagang hindi ka na uulit. Dahil hindi na kita palalampasin pa. Wika ng tiyuhin ni Hector at agad na ginlitan ang leeg ng mambabarang sa katawan gamit ang daliri nito. Pagkatapos na gawin ito ng tiyuhin ni Hector ay inusal niya ang dasal sa pamangkin at ang dalaga. Muling nagkamalay ang dalawa. Ligtas ka na, iha. Ang mga sugat mo ay unti-unti nang gagaling sa paglipas ng mga araw at bibigyan din kita ng mga pangondra para hindi ka nabalikan ng may mga gawa sa iyo nito. Wika ng tiyuhin ni Hector sa dalaga. Habang nag-uusap sila ay biglang lumapit ang kahibigan ni Hector. Tiyo, pasensya na po kung hindi ako naniwala kaagad. Ang totoo po hindi po kasi ako namulat noon sa mga ganitong pangyayari. Kala ko kasi dati ang mga ganitong uri ng pamiminsala ay gawa-gawa lamang ng tao. Pero ngayon, ako na mismo ang nakasaksi at nakita mismo ng dalawang mata ko. Naniniwala po ako dito. Pero isa po akong doktor at kailangan kong manindigan sa aking prinsipyo. Paumanhindiyo kung ako ay nagbubulag-bulagan, pero nakataya kasi dito ang propesyon ko. Wika nito na nauunawaan naman ng tiyuhin ni Hector. Alam mo, nauunawaan ko, iho, ang nais ko lamang ay imulat niyo ang inyong mga mata sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Dahil sa kahit anong aspeto o larangan pa man kayo, tandaan ninyo na mayroong mga nilalang sa mundong ito ang higit na makapangyarihan
at higit na nakakalamang sa ating mga tao. Pagpapaliwanag ng tiyuhin ni Hector. Matapos nga ang mga pangyayaring iyon, ay muling bumalik si Tata Imay sa kanilang probinsya. Ang dalawang doktor naman ay mas piniling manahimik tungkol sa mga nakita nila. Pero hindi nila inalis sa mga isipan nila na minsan ay may isang pangyayari sila nasumpungan at ito ay ang kapangyarihan ng barang sa pamamagitan ng insekto. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, kabaryo. Naway mabasa po ninyo ito. Maraming salamat po. Okay, sige. Bago ko muna simulan yung komento ko rito sa kwento ni Hector, ito na muna yung pambawi ko sa inyo. Shoutout ko muna sina Tita Sareno, 31, Arlene Cools Besa, mga suki natin yan, Risa Eduria, Roslyn Dalopere, Freddy Eletorio Eriarato ba to? Ayun. Inday ng Paris. Charlene Gumansing 5360. Lourdes Grace Garde. Brin Omega. Kuya Shaw TV. Jenny Golosino. Maria Celar. Lucille Edua. Pia Sarne. Nora Inocencio. Pilben Diacor. Pool House Kitchen 624. Peli Rivera Raimundo. Delia Domin. Virgie Villanueva. Mark Pamilosa. Janelle Granil. Azile Gumban, tama ba? Gary Vargas. So, yun na lang. Meron pa ba? Wait lang, kabaryo, kasi naglo-loading. Ang dami kasing nagko-comment. Siguro ito. Yung last natin, si Ma'am Jenny ba to? Agildo. Yun, so ayun, comment ko rito sa kwento ni Hector. Yun nga, no, hindi talaga sukatan yung kung ano yung meron tayo ngayon. Kasi ito nangyari to year 2000. Tapos, tingnan nyo, isang doktor si Hector. Pero, tama naman talagang nangyayari, di ba? Na kahit anong makinarya yung gamitin mo, kung ang sakit na nakabaon talaga sa pasyente is barang o kaya kulam, talagang di ba kadalasan naman yan, hindi nakikita, walang findings. Kumbaga, lantaran na sa katawan mo pero yung resulta negative. So, ano yun? Parang wala lang, di ba? Yun, hindi rin masama na maniwala tayo sa ganyan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ako, mismong karanasan ng magulang ko, no? Saksing buhay din ako sa ganyan. Saka, siguro, ang magandang kwento rito talaga, yung sa tiyuhin ni Hector, si Tata Imay. Kasi yun yung manggagamot eh. Isipin nyo, di ba? Konti lang naman yung naging part niya sa kwento, pero yung ginawa niyang panghuhuli rin si Mambabarang. Kasi gumamit din siya ng, kumbaga yung insekto, di ba? Yun, so nakakabalib lang din yun, no? Feeling ko naman hanggang ngayon nag-i-exist to si
Tata Imay kasi nga year 2004, di ba? Pati to si Hector kasi nga hanggang ngayon sabi nung pinsan niya hindi naman binigay yung pangalan ng ospital pero sa Maynila. So kayo na siguro manghula nun kasi kahit naman si sender hindi pinadala eh. So yun lang at nga pala mga kabari, salamat kasi yun nga medyo hindi naging okay yung pakiramdam natin. Ngayon medyo may ubot sipon pa tayo pero kaya na. Ayoko lang kasi natitengahan tayo ng ganito na walang upload. Tapos pansin nyo minsan kagaya ngayon kumbaga sinuri ko muna yung story na binasa ko na pinadala kasi nga yung iba sobrang haba. Baka mapwersa yung lalamunan ulit natin. So, eto muna sa ngayon. At siguro yung mga hindi ko na shoutout na iba, mababasa ko naman yan. Lahat naman nababasa ko eh. Kaya, comment kayo sa baba. Kahit ano pa yan, kahit negative, positive, okay lang yan. As long as nagko-comment kayo, ano na yan, okay na para sa akin. Sa ngayon, eto lang muna mga kabaryo. Hanggang susunod na kwento. Maraming salamat.